At ayan mga ka-crypto, may mga napakahalagang balita na lumalabas po tungkol sa hakbang ng Ripple pagdating sa kanilang banking status. Bagamat abala po ang market sa iba't ibang galaw ng presyo, may isang tahimik ngunit napakalaking milestone ang unti-unting binubuo sa likod ng mga eksena. Ang mga kaganapang ito ay tiyak na magbibigay po ng malaking epekto sa buong ecosystem sa mga susunod na buwan. Ayon po sa latest update na ibinahagi po dito ng crypto analyst na si Bank XRP, mayroon na ngayong mga eksaktong deadlines na sinusunod ang Ripple National Trust Bank para sa kanilang tuluyang pag-operate. Ang mga petsang ito ay hindi lamang basta kalendaryo. Ang mga ito ang magdidikta kung ang Federal Banking Charter ng Ripple ay mananatiling valid o tuluyang mapapasok. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong timeline na ibinigay ni Bank XRP at kung bakit napakahalaga ng mga numerong ito para sa kinabukasan ni XRP. Kaya simulan po natin sa kung paano po nagsimula ang conditional approval ng OCC sa Ripple National Trust Bank. Ayan, balikan muna natin ang pinagmulan ng timeline na ito. Noong December 2025, opisyal po na ibinigay ng Office of the Comptroller of the Currency o mas kilala bilang OCC ang conditional approval para maitaguyod ang Ripple National Trust Bank. Ang desisyong ito ang nag-udyok para umandar po ang orasan ng regulatory compliance. Base sa mismong approval letter ng OCC, napakalinaw ng kanilang paninindigan. Mahigpit silang tutol sa pagbibigay ng anumang extension maliban na lamang kung mayroong napakatinding dahilan o extenuating circumstances. Ibig sabihin niyan, seryoso ang ahensya sa kanilang mga ibinigay na kondisyon. Bago pa man maibigay ng OCC ang kanilang huling authorization o autorisasyon para magbukas ang bangko, kailangang tuparin muna ng Ripple ang iba't ibang pre-opening requirements. Kabilang po dito ang capital adequacy, ang pagtatag ng matibay na AML at KYC compliance systems, ang mahigpit na risk controls, at ang kabuuang pagsusuri sa information systems architecture ng bangko. Sa aking opinyon, ang conditional approval na ito mula sa OCC noong nakaraang taon ay isang malaking patunay na ang Ripple ay seryosong tinatahak ang mundo ng regulated banking. Marami ang nag-aakala na ang crypto at ang traditional na banking ay laging magkalaban. Pero pinapatunayan po ng Ripple na pwedeng pagsamahin ang dalawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tamang proseso. Ang pagiging istrikto po ng OCC ay hindi sagabal. Sa katunayan, ito po ay isang uri ng quality assurance na magbibigay ng kumpiyansa sa mga malalaking institution. Kapag natapos ng Ripple ang lahat ng pre-opening checklist na ito, wala nang magiging dahilan para pagdudahan ang kanilang legalidad at katatagan sa industriya. Ngayon, ano naman ang mga pangunahing deadlines na itinakda para sa taong 2026 at saka 2027? Ang timeline po na ibinahagi dito ni Bank XRP ay nahahati sa tatlong pangunahing milestone na kailangang bantayan po natin. Una, kailangang maabot po ng Ripple ang kinakailangang capital requirements sa kalagitnaan ng December 2026. Pangalawa, ang bangko ay dapat opisyal na magbukas para sa operasyon bago sumapit ang June 12, 2027. At pangatlo, hindi bababa sa 60 days bago ang nakatakdang pagbubukas
obligasyon po ng Ripple na abisuhan ang OCC sa pamamagitan ng sulat o humingi ng pre-opening examination. Idinagdag pa ni Bank XRP dito na ang susunod na malaking catalyst o pampasigla po sa market ay ang pinal na pag-aproba ng OCC habang tinatapos ng Ripple ang mga natitirang obligasyon. Ang bawat buwan mula ngayon hanggang sa mga petsang ito ay may dalang bigat dahil ito po ang magpapatunay ng kanilang kakayahang sumunod sa mahigpit na regulasyon. Sa aking opinyon, ang pagtakda ng ganitong mga petsa ay nagbibigay po ng malinaw na direksyon sa kumpanya. Madalas nating makita sa crypto space na ang mga project ay nangangako ng walang tiyak na timetable. Pero dito, kitang-kita natin ang pagkakaroon ng structural discipline. Ang deadline po sa December 2026 ay malapit na at ang bawat hakbang ng Ripple ngayon ay nakatutok doon. Kung mapapanood natin ang pagkumpleto nila sa bawat milestone na ito ng walang pagkaantala, magiging napakaganda po ng magiging imahe ng buong network sa paningin ng mga traditional na bangko at global regulators. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng mid-December 2026 capital requirement para sa kumpanya? Ang malapit po na pagdating ng mid-December 2026 na capital deadline ang susunod na pinakamahalagang marka. Yan, pinakamahalagang marka sa timeline na inilatag dito ni Bank XRP. Kung matagumpay na maabot ng Ripple ang target na capital sa tamang oras, ang pagbubukas po sa taong 2027 ay magiging isang sigurado ng realidad. Ang bawat na kumpletong hakbang ay dahan-dahang naglalagay po sa buong system sa isang pangmatagalang infrastructure na susuporta sa patuloy na institutional adoption. Kapag ganap na nag-operate po ang Ripple National Trust Bank, magbibigay po ito ng ligtas na digital asset custody para sa mga institutional clients. Bukod dito, pamamahalaan din nito ang mga reserve assets na siyang sumusuporta sa RLUSD stablecoin. Ang bangko ay gagana bilang isang federally supervised trust company na nangangahulugang dadaan ito sa masusing pagbabantay sa parehong state at saka federal levels. Sa aking opinyon, ang capital requirement na ito ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng pera. Ito po ay simbolo ng katatagan at kahandaan na makipagsabayan sa mga higanting pinansyal sa buong mundo. Para sa akin, ang pag-secure po ng capital sa December 2026 ang magsisilbing pinakamatibay ng pundasyon para sa RLUSD stablecoin. Kapag alam ng mga malalaking korporasyon at bangko na ang mga reserves ay hawak ng isang federally supervised trust company, mas magiging madali para sa kanila ang magtiwala at gumamit ng mga serbisyo ng Ripple nang walang pangamba sa regulatory risk. At ngayon ay paano naman po maapektuhan ng federal oversight sa RLUSD stablecoin at XRP demand? Ang structured na pamamaraang ito ay nagbibigay po ng malaking tulong para mapalakas ang compliance standing ng RLUSD stablecoin. Yan, nagbibigay ito sa mga institutional clients ng isang regulated counterparty sa tuwing ginagamit nila ang custody at payments infrastructure ng Ripple. Malinaw na may direktang benepisyo ito para kay XRP dahil ang pagdami ng mga institusyong sumasali
at aktibong gumagamit ng XRP Ledger ay natural na magpapataas ng transactional demand para sa token. Hindi lamang ito basta usapin ng retail trading. Pinag-uusapan po dito ang pagpasok ng smart money sa pamamagitan ng mga lehitimong channel na kinikilala ng pamahalaan. Ang pagkakaroon po ng federal oversight ay nag-aalis ng mga agam-agam na karaniwang pumipigil sa mga malalaking institution noong mga nakaraang taon. Sa aking opinyon, naniniwala ako na ang pagkakaroon ng malinaw na regulatory framework sa pamamagitan po ng National Trust Bank ay ang tunay na game changer para sa institutional demand. Habang dumarami po ang mga negosyo at institution na nangangailangan ng maaasahang stablecoin at cross-border payment solutions, ang RLUSD ang magsisilbing tulay, habang ang XRP naman ang gagamitin para sa kahusayan ng transaction. Kapag ang isang sistema ay sinusuportahan ng federal supervision, nawawala po ang takot sa compliance issues. At dito na pumapasok ang bilyong-bilyong dolyar mula sa mga traditional markets. Ngayon, ano naman ang epekto ng bagong OCC rule sa Digital Asset Custody Services ngayong taong 2026? May isa pang napakahalagang elemento sa pagbuo ng buong project na ito. Noong April 1, isa pong bagong patakaran mula sa OCC ang epektibong nagpalawak sa saklaw ng mga gawain po ng mga National Trust Bank. Ang patakarang ito ay takasang nagpapahintulot sa mga nasabing institution na magsagawa ng digital asset custody kasabay ng mga tradisyonal na fiduciary services. Dahil dito, ang Ripple po ay kasalukuyang nagtatayo ng isang komprehensibong product suite na kinabibilangan ng reserve management, collateral trustee services, at crypto custody sa mismong federal level. Ang ganyang uri ng lawak ng mga serbisyo ay isa pong malaking hakbang pataas. Inilalagay po nito ang Ripple sa parehong antas ng regulasyon na tinatamasa ng mga itinatag. Ng mga itinatag ng custodians na matagal ng pinagkakatiwalaan at ginagamit ng mga institutional asset managers sa buong mundo. Ngayon, sa kabuuan, ang bagong rule na ito mula sa OCC na nagsimula pa noong April ay nagbigay po ng perpektong timing para sa mga plano ng Ripple ngayong taong 2026. Hindi na nila kailangang dumaan sa mga kulay abo o malabong regulasyon dahil binigyan na sila ng malinaw na legal na daan para pagsabayin ang tradisyonal na pagbabangko at digital asset custody. Para sa akin, ang kakayahang mag-alok ng collateral trustee services at crypto custody sa ilalim po ng federal oversight ay maglalagay kay Ripple sa tuktok ng listahan para sa mga institusyong naghahanap ng secure na digital financial partner. Ang orasan ay patuloy po na tumatakbo at ang bawat hakbang patungo sa taong 2027 ay naglalapit po sa atin sa isang ganap na institutional na hinaharap or financial future. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video na nakikita natin dito.